Sino mga galamay mo? Sinong tumutulong sa'yo sa labas? Wala. It was all me. Meron akong konting perang naipon at yun ang ginamit ko. Sinabi ko lang naman na may mga galamay ako para masinda ko kayo eh. Sabi ko na nga ba hindi ka magsasabi ng totoo. I don't believe you. In the same way, I still do not believe na nagbago ka na nga. Giselle, nagbago na ako. Pagod na ako maging masama. Sorry, Annalyn, na sinama pa kita, but this is just a waste of time. Let's go. Giselle, please. Please, please, patawarin mo na ako. Moira, hindi kita mapapatawad. At kahit na lumuha ka pa ng dugo, lamunin ka na ng lupa, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa papa. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Moira, tumayo ka po dyan. Annalyn, tulungan mo naman ako sa tita mo. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Pasensya na po pero hindi ko kontrolado yung puso ni Tita Giselle para magpatawad. Ikaw ba? Kaya mo ba akong patawarin? Sorry po pero hindi ko po kayo mapapatawad sa ngayon. Pasensya ka na, Annalyn, ha? Nayaya pa kita dito. Akala ko kasi may mapapala tayo kay Moira, eh. Like, akala ko handa na niyang sabihin kung sino yung mga kakampi niya. At kung sino-sino pa bang dapat parusahan dahil sa nangyari sa lolo mo. Tita, okay lang po yun. Hindi lang naman po yun yung pinunta ko dito eh. Talaga? Ano pang ibang dahilan? Gusto ko po kasing makita kung sincere po talaga siya dun sa paghingi niya ng tawad. Para makwento ko po kay Zoe. Well, you didn't forgive her. Bakit? Sa tingin mo ba hindi siya sincere? Doon nga po ako nahihirapan, tita eh. Kasi nakaramdaman ko po na parang sincere naman po talaga siya. Hindi ko po alam kung totoo po yun or magaling lang ba siyang umarte. I would go for option 2. Alam mo naman si Moira eh. Magugunaw muna ang mundo bago pumuti yung budhi nun. Diba? Tabi! Bigyan niyo hangin! Tabi muna! Bigyan niyo ng hangin! Sumunod kayo! Tabi! Tabi muna! Doktora Santos, buti naabutan ko kayo. Yung isang preso hindi mo makahinga. Po? Dito po. Tita Giselle, dito ka lang po ah. Tabi kayo, nandito na si Doktora. Tumawag po ka ng ambulansya. Ate? Ate? Breathing yung pasyente. Meron po ba kayong BP apparatus or stethoscope? Meron po, Dok. Kukunin ko lang. Sige po.
Possible net vein engorgement. Thank you po. Muffled heart sounds. Bex Triad. Meron siyang cardiac tamponade. Napuno ng dugo yung paligid ng puso niya dahil sa chest trauma. Kailangan niya ng emergency pericardiocentesis para relieve yung pressure sa puso niya. Doc Annalyn, anong kailangan mo? Kailangan ko po ng syringe na may mahaba pong needle. Oo, sige, maghahanap ako. Ate, samahan mo ako. Doc Annalyn, ito na po. Thank you po. Albeit at the subciphered area, or the middle of the chest. Measure 1 centimeter inferior to the left subcostal angle. Insert the needle at a 30-degree angle, pointed at the left shoulder. Dok, nadala na po si Elsa sa ospital. Maraming salamat po ulit. Buti naman po. Ang sabi po, nasiko daw po siya tapos nadaganan po siya sa dibdib. Mukhang yun po yung naging dahilan. Kaya kayo po, mag-iingat po kayo, ha? Dok, baka pwede pong magpa-check up. Na-assign ka sa medical mission sa City Jail? Nagpasama po kasi sa akin si Tita Giselle. Tapos humingi po nagtawad sa amin si Papoyra. Ginawa niya yun? Tapos, tinanong pa po siya ni Tita Giselle kung sino daw po yung kasabot niya sa labas ng kulungan. Oh, sino daw? Pakisabi po sa kanya, Dok, na miss ko na po siya. Na mahal ko po siya. Hindi naman lahat ng nasa preso masama. Minsan nga, nandun yung mga mas mababait eh. Paano kung ngayon nagpapangka pa rin siya? Tapos naghahanap lang siya ng magandang opportunity para makaganti sa akin. Oo nga. At ngayon, si Annalyn na ang nandun sa lungga niya.